Po ay titikman natin itong ating bagong lutong suman na kamuting kahoy alam magsasaka reporter kung ganito kasarap po balatan natin. Oy, mainit pa dahil bagong luto. Yun, ang ganda po ng kanyang texture yan. Tamang-tama siya yun. Ayun. Okay. Yan. Ganda po ng kanyang tsura Yun ay titikman natin to kung gaano to kasarap. Usok pa, mainit pa. Yun. Ang sarap. Tama-tama po yung timpla, Hindi siya matamis, hindi naman siya matabang. Eksakto lang. Yan. Masarap pong pamerienda to, lalo na po ngayon, tagulan. Nako, pag ganito po yung merienda, magluto rin po kayo nito, Kaya po yung magugustuhan ng mga bata. Sarap. Basta po kayo nag-steam ng ganito, suma na kamuting kahoy, 30 minutes, 100% po yan ay luto na, Kabisado ko po yan dahil sa amin po sa Pampanga, ito po yung paborito naming pangmerienda, lalo na po kapag kami nagtatrabaho sa bukid, kapag nagtatanim ng palay. Nako, ito po yung the best na pangmerienda. Mabigat mo sa tiyan, Ibig sabihin matimbang siya, Matagal ang busog mo. At marami kang magagawa sa bukid kapag po ganito ang merienda. Nung panahon po ako ay nag-aararo pa ng lupa sa aming bukirin. Nawa po ay nakapag-share naman po ako ng panibagong kaalaman at impormasyon ngayong araw na ito. Una po, ay ang simpleng pagtatanim ng kamuting kahoy sa mga timba. Medyo malaking timba po ang inyong gagamitin. Nang sa ganoon, magkaroon po ng maraming laman. At pangalawa, ito pong pagluluto ng masarap at masustansyang suman na kamuting kahoy alam magsasakang reporter. Ako po'y napakarami na ng tanim ng iba't ibang uri ng gulay at prutas, pero patuloy pa po akong nagtatanim. Ako po kasi naniniwala ng pagkakaroon ng seguridad sa pagkain, dapat magsimula sa ating mga tahanan. Food security starts at home. Milyon-milyon ngayon ang nagugutom. Maraming kabataan ang dumaranas ng malnutrisyon. Ito po ang aking nakikitang solusyon, ang pagtatanim ng ating sariling pagkain. Nawa po mula ngayong araw na mapanood ko, magtanim na rin po kayo ng inyong sariling pagkain. Salamat po, happy farming and God bless. Ngayon po isasagutin ko ang ilang tanong ng maraming nanonood dito sa ating show. Ang unang tanong natin ay mula kay Juliet Chan. Hi, magsasaka reporter, magandang umaga po. Nagtanim ako ng kalamansi, pero ang tagal po niyang bumunga. Bakit po kaya? Salamat, Juliet, sa tanong mo, Marahil ay naitanim mo yan sa pamagitan ng seeds. Kapag seeds yan, magtatagal yan ng hanggang 2 to 3 years. Pero kapag Marcot method yan na itanim mo, kaya grafting, 1 year yan, mapapabunga mo na. Tanong naman mula kay Isagani Merenya. Sir Mer, gaano po kadalas dapat gamitin ang kakawate mixture? Salamat po. Thank you very much sa Isagani. Ako, ginagamit ko yung mga natural to organic na patba once a week sa aking mga tanim na halaman. Pwede mo rin niyang gamitin. Tanong naman mula kay Ems Escanilla. Hi, magsasaka reporter, ano pong dapat na ilagay na fertilizer sa talong? Kasi po nalalanta ang talbos ng tanim kong talong. Salamat po. Thank you very much, Ems. Ako ang ginagamit ko ay vermicast, iminimix ko yan sa lupa. Tapos, nagdidilig din ako ng binabad na balat ng saging at nag-spray ng fermented fruit juice. I-apply mo rin yan sa iyong mga tanim na halaman. Magaganda yung aking mga tanim na talong. So nang sa ganon, gumanda rin ang iyong mga tanim. Tanong naman mula kay Rene Bautista. Hi Sir Mer, meron po akong tanim na lychee.
17 years na po siya. Hindi pa rin nagbubunga. Ano pong dapat kong gawin? Salamat po. Thank you very much sa Rene. Marahil ay lack of nutrients ang iyong tanim na lychee. So ang suggestion ko, maglagay ka ng pataba. Mag-spray ka rin ng mga organic compost, o kaya ay fermented produce, pwede mong i-apply yan sa iyong mga tanim na halaman, tulad ng lychee, nang sa ganun magkaroon ng bunga. Tanong naman mula kay Adora Magolta. Sir Mer, bakit po kaya hindi ako nabubuhayan ng babaeng papaya? Puro lalaki ang nabubuhay ko. Panay bulaklak lang, ayaw magbunga. Salamat po. Thank you very much sa Adora. Kahit lalaking papaya, napapabunga na ngayon. Yung iba dyan, binibiyak yung gitna. Tapos nagiging dalawa siya, bibiyak yung gitna. O kaya nung iba, pinuputol nila ng 45 degrees ng slant na ganon. Nang sa ganon ay magkaroon ng flower at bunga kahit lalaki ang iyong naitanim na papaya. Tanong naman mula kay Arlene Tuason. Sir Mer, meron po bang nabibiling cuttings ng kalamansi para mas madaling itanim at i-harvest? Salamat po for sharing your tutorials. Thank you very much sa Arlene. Hindi yun cuttings, markot, o kaya ay grafting ang pamamaraan. May nabibili naman dyan, pumunta ka sa mga plant nursery. O kaya naman mag-markot ka ng sarili mo, napakadali lang naman. Una ko nang na-share sa mga old video tutorials ko. Dito rin sa ating Masaganang Buhay show, na-share ko na yan. Tanong naman mula kay Net Gross. Sir Mer, nakita ko marami kang tanim na aloe vera sa plastic bottle. Pwede mo bang ipakita kung paano mo ginawa? Salamat po. Thank you very much sa Net. Napaka-simple at kadali lang ang pagtatanim ng aloe vera sa mga bote. Ito bote ng soft drinks, inati ko lang. Ito yung ibabaw na bahagi ng soft drinks, may mga butas dyan. Tapos yung ilalim na bahagi, pondo o na yung tubig yan. Ang pagtatanim ng aloe vera, dapat kumuha ka ng kanyang usbong. Kapag yung usbong na nasa 2 inches na, maganda yung i-transplant sa mga bote, 100% ay mabubuhay ang aloe vera. Maganda, dapat may aloe vera ka sa bahay. Bukod sa growth hormone, marami ring gamit ang aloe vera sa ating, sa pampatubo ng buhok, ginagamit nila. Tapos pampaganda ng ating kutis, so dapat magtanim ka rin ng aloe vera. Tanong naman mula kay Cristiador. Sir Mer, ilang taon po ba bago bumunga ang ubas? Salamat po. Thank you very much sa Christy. Kapag yan ay itinanim mo sa pagitan ng cuttings o kaya yung markot method, within a year mapapabunga mo yan. Pero kapag yan ay itanim through seeds, aabutin niyan ng 3 taon hanggang 4 na taon bago mo yan mapabunga. Tanong naman mula kay Michael Tawan. Sir Mer, bakit po kaya puro bulaklak lang at ayaw matuloy ang bunga ng aking tanim na kalamansi? Ano pong dapat kong gawin? Salamat po. Thank you very much sa Michael. Maglagay ka ng natural to organic na pataba. Lack of nutrients kasi yan, O kaya pwede kang magdilig ng binabad na balat ng saging o mag-spray ng fermented fruit juice. Nang sa ganon, lahat ng na-flower, matutuloy lahatin to bunga. At ang uling tanong natin ay mula kay Julius Cesar Portesa. Hi, magsasaka reporter, ano pong best time sa pag-spray ng fungicide mix? All the best po. Salamat. Thank you very much sa Julius. Ako, ginagawa ko tuwing dapit-tapon kapag lubog ng araw. Nang sa ganon, mas magiging mabisa sa ating mga tanim na halaman mula sa pagkaka-spray hanggang magdamag. Maganda yan sa ating mga tanim na halaman. Gayain mo rin ang ganyan. Nawa po ay makatulong ang mga naging sagot ko. Sa mga naging katanungan po ninyo, happy farming po! Ngayon po shoutout tayo sa ilan sa maraming nanonood dito sa ating show. Congrats and best wishes to the newlywed couple na aking inaanak, Christian at Jamie Mendoza. Happy birthday, Clea Gazilios. Dino Rubio, watching from San Diego, California. Dating DOST Secretary Fortunato de la Feña. Boy Collantes and family. Ramon Nabita, watching from Lipa, Batangas. Alex Puentes, Alex Giao, Tatay Susing at Nanay Nori Cabigting. Tatay Amado at Nanay Erlinda Caranto. Nanay Feli Navarra. Dennis Enamor Fajarda, Margie Vargas at Joko Santoyo. Romeo and Esosa Fernandez and family. Ma'am Lydia Dison Canlas. Ma'am Peng Bartolome.
Ma'am Fatima Patio at J.N. Joe Suerte. Magkita-kita tayong muli dito sa Masaganang Buhay sa susunod na linggo. Ako po si Merlyson, kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.